Good morning guys! It's our third full day in Taiwan. Hey, wala ka! Hi guys! It's our third full day here in Taiwan. So yung kagahapon naming tawag doon, intro, failed. Kasi hindi gumagana yung Hi! mic. So ngayon wala kaming mic. So maingay. And yan. So it's already last time? 9:47, almost 10. Almost 10. Late kami nung bumaba kasi nga nagkinom kami. Wala naman kami masyadong activity today. Yung Maokong lang. And then Taipei Zoo na pangarap ng asawa ko. Yes! Yun. Tapos yung mga hindi na lang namin napuntahan nung first day na nasa itinerary namin, yun na lang yung pupuntahan namin. Hindi ka na ni. Yan. Siyempre susulitin natin yung itsura natin na fresh pa. Kasi mamaya, lapot na tayo. Mga 2 hours lang. Lapot na naman ang mga persons. So, kailangan sulitin ng itsura na fresh pa. Dahil hindi siya nagtatagal. So, sobrang init. So, yun. Tingnan natin yung view. And we're back! So, yun na nga guys. This is our last full day in Taiwan. So, we're about to go dun sa beef noodle house. Sorry guys, nakalimutan ko talaga yung name ng noodle house. Pero siguro inilive ko na lang siya dun sa caption ko. So, malapit lang pala siya dun sa accommodation namin. That was just around 10 to 12 minutes walk lang. And my husband is being himself. So funny. Char. So, yun kasi, ang tagal kasi lagi ng mga timer ng pedestrian nila. So, lagi nagpo-free time yung asawa ko. And that's our beef noodles. Imagine, good for 2 yung isang servings, pero dalawa yung in-order namin. So, grabe yung busog. And here's the review. Food review. How was it? Sarap. Nga lang ang dami. Ano? Ang dami. Large ka pa. Hindi na ako magugutom na ito hanggang gabi. Ay, salamat. So, ayun na nga guys. So, we're now on our way to our second stop, which is the Maokong Gondola. So, MRT lang din siya from that area going to Taipei Zoo Station, which is around 40 to 45 minutes sa MRT. So, going back to sa review dun sa beef noodles lang, sobrang sulit guys. And then, just take note na yung large na serving nila is good for 2 na. So, huwag kayong order na kagaya namin. Anyway, so yan na nga yung Taipei Zoo. So, binook ko rin yung ticket namin for Taipei Zoo, Maokong Gondola, and then may shuttle na siya sa Klook. That was around 700 per head. So, sulit na siya. And then also, imagine kung pipila ka pa dyan sa labas, diba? So, mas okay na mag-book na lang din sa Klook for some activities. And then, yan na. Yan na yung moment of truth. So, super excited ko. Kasi nga, first time kong sasakay sa cable car. And we have to listen doon sa aking organic reaction pagsakay natin, guys. So, may kasama kami sa loob ng cable car. So, pag dalawa lang kayo, sasabayan nila kayo ng another 2 pairs or another 1 pair. May kasama kami. So, medyo hiya pa yung sigaw. Oh my God! Shit! Ayaw ko na, hindi na tayo sasakay ulit. Picture. Ayaw! Ayaw ko! Takot na ako. Ayaw ko na ni. Wala, takot na ako. Wala. Nakakalula. Oh, tingin mo, tingin. Stop mo to. Oh my God, takot pala siya. Hala, hindi ko pala siya gusto. Paano po natatakot? Scary. At yun na nga. So, itong moment na to, medyo move on na ako sa kaartihan ko. Natakot lang talaga ako nung start. Anyway, tsaka sobrang tagal nung biyahe, ng ride sa cable car nila. Grabe, ilang buntok yung talagang dadaanan yung
Sobrang galing. So, wala ka talagang choice kundi mag-move on sa takot mo. Anyway, so sobrang sulit niya rin. Actually, may tatlong stop. Hindi, dalawang stop lang naman siya. So, sa gitna may stop kayo, nabababa kayo sa temple. Pero we decided not to go down na kasi nga ang init niyan nung time na yan. So, nung may kita mo kasi yung bababa mong temple. So, parang feeling ko not worth it naman na. So, yun na nga. Dinerecho na lang namin. Yan yung asawa ko, nilaglag yung key card ng room namin dyan. So, eksena kami ng paghahanap. Anyway, that's the last stop or last end ng Maukong Gondola. Or ito na yung pinaka Maukong Gondola pala. So, yun. Yan yung place. So, bababa ka lang dyan. Wala naman masyadong ganap dyan so far na alam ko. Bukod dun sa pag-take nung pagbili ka ng ice cream dyan, which is the famous ice cream, na ang flavor lang is tea flavor. So, ulong tea flavor. Yung tsaka nila. So, yan, medyo pricey siya for me kasi, di ba, parang imagine. Pero okay naman kasi Instagrammable naman yung ice cream nila. So, syempre, wala kang choice kundi i-try. So, yun yung ice cream. So, imagine mo na 80 pesos yung sayo. Kahit 10 piso lang yung sorbetero dito sa kanto. Charot. Pero yun, masarap naman siya. So, yun. So, nag-ice cream na kami dyan and then quick lunch and then going back. So, babalik na kami. Yung pabalik, meron dong stop na mag-stop ka dun sa Taipei Zoo. So, yun yung balak namin. Parang halfway siya nung ride sa cable car. So, since unlimited naman yung ride namin, so pwede ka magpabalik-balik dyan. So, yan lang yung meron dyan. View. And then, now we are in Taipei Zoo. So, yun. Actually, ang pinuntahan lang namin talaga dyan is yung panda. So, hindi naman kami interesado talaga sa lahat ng animals. Since hindi naman talaga ganun ka sa animal. So, yan. Ako din, natuwa ako na nakita ko yung koala. So, and then, ayan no, gusto ko karoon ng ganyan sa Manila pag summer. Kasi malagkit siya somehow, pero at least refreshing siya. Yung pag sobrang init na ng panahon, hindi ko alam kung natawag dyan. Pero anyway, so ayun na nga, ganyan ka-excited ang asawa ko for a while, nakalimutan niya na kasama niya yung asawa niya sa kanyang travel at iniiwan niya na lang ako. Ganun siya ka-excited makita yung panda, which is pagdating naman namin, tulog. So, they have 2 pandas na parehas tulog pagdating namin. Akala ko nga, sad kasi hindi namin nakikita nagising. Pero good thing na nagstay din kami dyan for ilang hours kasi malamig yung place. So sabi ko, yun nga, dyan na lang kami magpahinga-pahinga since ang init-init ng mga nilalakad namin. Ang laki-laki ng Taipei Zoo. So kaya hindi din namin siya sinagan hanapin lahat ng animals kasi na hindi sila dikit-dikit. Sobrang laki ng place. So, yun na nga. Yan yung panda. Diba? So, tulog siya. At yung asawa ko, syempre, ang pinaka hindi mo malilimutan feeling as yung makita kung gaano kasaya yung asawa mo. Diba? Mas masaya siya na nakita niya yung panda kaysa yung nakita niya ako. Charot. Pero yun na. So, yun na nga. Parang nililibang na lang namin yung sarili namin dyan. Hoping talaga na sana gumising yung mga panda para makita kami ng mas okay na view nila. So, yan yung top view. Kasi nung umakyat kami, meron siyang alamang, diba? So, umakyat kami, may second floor siya. May restaurant sila dun sa taas. So, meron din window na nakita na namin yung nagising yung panda. So, buti na lang umakyat kami dun. So, ayan, sobrang natuwa naman ako nung nakita ko na silang gumagalaw. Tapos ganyan lang yung buhay nila. Diba? Mapapasana all ka na lang talaga. Kasi talagang literal na kain, tulog lang yung ginagawa nila dyan. And yet, sobrang comfortable pa ng lugar nila kasi nga sobrang lamig dyan sa place na yan. And then parang nung review or nung nagbasa ako sa Google, parang nabubuhay lang pala talaga sila sa mga malalamig na area. So, ngayon ko lang naman nalaman yun. Ngayon yung poop niya, kita nyo. Anyways, so yan. So, syempre hinabaan na natin yung video ni Panda Bear since siya naman talaga yung highlight ng araw na to.
diba, ng biyahe na to namin pa Taiwan. So, medyo hinabahan na natin yung exposure niya for this vlog. At kung iniisip yung last na to, hindi. May mga susunod pa. Bye!